Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi ko tatanungin kung sinong lalaki nagsabi niyan sa'yo. Pero ang pagkagusto niya makikita mo sa mga pinapakita niyang galaw. Tinuro ni Tanya ang sarili. Katulad ko, gusto kita. Pero hindi sa romantikong paraan, kundi sa pagiging kaibigan. Si Aling Marcela gusto ko rin niya dahil mabuti kang tao at nakikita niya yung apo niya sa'yo. See? Iba't ibang klase ang pagkagusto. Iba't ibang klase ng dahilan. Kung ano mang klase ng pagkagusto ang lalaking yun sa'yo, ikaw lang makakasagot niyan, Harleen? Ako lang ang makakasagot? Humawak si Harleen sa kanyang dibdib. Ang ibig mong sabihin ni Tanya ay ang namumuong hinala sa dibdib niya. Pero may nobyo na siya at kapatid mo pa. Kastigo ng isip niya. Imposible siguro na sa romantikong paraan ng pagkagusto niya sa akin, Tanya. May nobyo na kasi siya eh. Ako lang siguro nag-iisip na baka may gusto siya sa akin. Sinabi na lang ni Harleen para pagtakpa ng pagkapahiya. Napansin naman ni Tanya ang pagkapahiya sa mukha nito. Huwag mong kahiya kung ganun ang nararamdaman mo. Natural na sa ating mga babayang paminsan-minsan ay mag-assume. Ganyan din ako kay Sir Conrad noon eh. Akala ko gusto niya ako dahil ang buti niya sa akin. Yun pala mabuti siya sa lahat. Ani Tanya sabay tawa ng malakas. Tandaan mo, Harleen. Okay lang na mag-assume minsan, pero tandaan din natin na may boundary lahat ng bagay, lalo na kapag may karelasyon ng lalaki. Bilang babae at kaibigan mo, pinapayuhan din kitang maging mapanuri at matalino pagdating sa pagpili ng lalaking mamahalin mo. Tandaan mo, ang pinakaunang bagay na po pwedeng sumira sa buhay ng isang tao, pag-ibig. Dalawang klase kasi ang pag-ibig, Harleen. Ang isa, panghabang buhay. Ang isa naman, dadaan lang para matuto tayo sa buhay. Panghabang buhay at dadaan lang sa buhay. Ngayon, nauunawaan na ng dalaga ang nangyari sa buhay pag-ibig ng kanyang ina. Dumaan lang sa buhay nito ang papa niya. Naku, pasensya na po. Hingi ng tawad ng dalaga nang bumangga siya sa isang matandang lalaki nang paliko siya ng pasilyo papunta ng public restroom. Agad na inalalayan ni Harleen na makatayo ang matanda. Inabot ng dalaga ang nabitawan nitong saklay. Maliit lamang ang matanda. Payat ito at halata mong may karamdaman. Nang hindi gumalaw ang matanda, nag-alala ang dalaga. Napasamayatang bagsak nito, kaya bigla na lang tong naluha habang nakatingin sa kanyang mukha. Harley! Sambulat ng matanda habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Sir! Tawag ng isang lalaki. Humahangos na lumapit sa matanda. Sir, kanina pa kayo nahanap ni Ma'am Agnes at ni Ma'am Alma. Harleen! Natuon ang atensyon ni Harleen sa malakas na boses ng kaibigan. Oo nga pala't pauwi na sila, pero bigla siya nakadama ng tawag ng kalikasan. Aalis na po ako. Paalam ni Harleen sa dalawang lalaki. Kapansin-pansin ang pagkabigla sa mukha ng bagong dating na makita si Harleen. Pasensya ka na po talaga. Hingi ng dalaga ng pasensya bago iniwan ang dalawa. Nagulat si Harleen nang biglang may humatak sa kamay niya. Ito ang lalaking kasama ng matanda kanina. Anong pangalan mo? Namumutla ang mukha na tanong nito. Di madiin ang hawak ito kaya naman nahila ni Harleen ang braso mula dito. Pasensya na po pero hindi tama. Nahingin mong pangalan ng isang tao lalo na kung hindi mo naman to kilala. Ani ng dalaga. Sa palagay niya ay kasing edad to ng papa niya. May edad na to at mukha namang kagalang-galang. I'm sorry. Tingnan nito ang matanda na ngay akay na ng isang babae na nakaputing uniform. Ito ang personal nurse ng matanda. Pasensya ka na sa kabastusan ko, miss. Gusto ko lang malaman kung tama bang rinig kong Harleen ang pangalan mo? Nanginginig ang kamay na may dinukot to sa bulsa. Ito ang calling card ko. Ang matanda na nakita mo kanina ay siyang amo ko ng halos 4 na dekada. May nahanap kaming tao ihat ang taong hinahanap namin. Kamukhang kamukha mo. Nilagay nitong calling card sa kamay ng dalaga. Pakiusap, tawagan mo ako kung maaari. Nagulantang na lamang si Harleen nang matumbang matanda na malakas tong suntukin ng kadarating lang na si Fernan. Kuya Fernan, bitiwan mo nga ako. Ano ba? Sabing bitiwan mo ko eh. Gusto niya sanang balikan ng matanda para alamin kung ayos lang to. Pero mukhang walang balak ang binatang pakawalan siya dahil lalo lang humigpit ang hawak ito sa kamay niya.
Napansin ng dalaga na nanginginig ang kamay nito na nakahawak sa kanya at parabang nagtitimpi lamang to ng galit. Bakit bigla na lamang tong sumulpot? Hindi ba't bukas pa ang uwi nito? Bakit mo siya sinuntok? Agad na tanong ni Harleen nang makapasok sila ng sasakyan nito. Kawawa naman yung tao. Kawawa? Galit na hinampas nito ang manibela. What if sinasamantala lang niyang kainosentihan mo? Hindi lahat ng tao mabuti tulad ng iniisip mo, Harleen. Tinutukoy mo ba ang sarili mo? Harleen. Nagitla si Fernan sa sinabi ni Harleen. Hindi ba't ganun ka rin naman? Sinasamantala mo rin naman ako. Kasi kung hindi mo sasabihin sa akin na gusto mo ko, kahit alam mong may nobya ka na. Agad pinahid ng dalaga ang luha. Di niya alam ba't nasasaktan siyang isipin na fiancé ito ng kapatid niya, pero batid niya sa sariling hindi ito tama. Maling-mali ito. Alam mo sa sarili mo na hindi ka na malaya dahil ikakasal ka na. Kaya bakit kailangan mo pangguluhin yung isip ko? Ang sama mo. Paraan mo ba to para sirain ang mga pangarap ko? Ganti mo ba to dahil sa mga sinabi ko sa iyo noon? Umawang ang labi ni Harleen nang makita na nagawa pa nitong umiti sa kabila ng mga sinabi niya. Anong nakakatawa? Lalo lamang sumama ang loob ng dalaga. Inez and I broke up yesterday. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Di makapaniwala si Harleen sa narinig. Ano? Nabibingi lamang ba siya o tamang narinig niya? Kinuha ni Fernan ang kamay ni Harleen at saka tumabining hinalikan. Bigyan mo ko ng karapatang protektahan ka, Harleen. Bigyan mo ko ng karapatang umasa at alagaan ka, higit pa sa gusto ko. Sinapo ng binata ang mukha ng dalaga. Bigyan mo ko ng karapatan na magselos. Maniwala ka hindi mo to pagsisisihan? Naguguluhan si Harleen kung para saan ang luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Dahil ba masaya siya na hiwalay na to at ang kapatid niya? O dahil nagagalit siya sa sarili niya ngayon dahil wala siyang makapangkonsensya sa dibdib niya ngayong hiwalay na ang mga ito? Nang bumaba ang mukha ni Fernan, wala siyang ginawa para itulak to palayo. Tulad sa mga napapanood niyang palabas itong nakaraan, lumapat ang malambot at mainit na labi nito sa labi niya. Sa ngayon siguro hindi niya muna iisipin ang ibang tao. Pagbibigyan niya ang sariling isipin ng kaligayahan na nararamdaman niya ngayon. Tulala si Harleen habang nakahawak sa nakaawang na labi. Kanina pa sila nakauwi at hanggang ngayon nga, di pa rin makatulog ang dalaga. Hawak lang niyang labi habang tulala. Ganito pala ang pakiramdam ng mahalikan sa kauna-unahang pagkakataon. Masaya at para kang nakalutang sa alapaap. Humawak si Harleen sa tapat ng dibdib. Hanggang ngayon nakakabingi ang pagkabog nito. Nagkakaranahan to sa bilis ng pagtibok. Ay, kabayo kong bata ka. Napahawak si Aling Marcela nang mabungaran si Harleen na magulong buhok at nanlalalimang mga mata. Napansin agad ng matanda na parang wala ito sa sarili. Kaya naman kaagad tong nag-alala. Pagdating sa kusina, agad niya tong pinagtimpla ng gatas. Bakit kanya na itsura mong bata ka? Aatakin ako sa gulat eh. Inilapag ni Aling Marcela ang gatas sa harap ng dalaga na hanggang ngayon tulala. May nangyari ba sa lakad ninyo ni Tanya? Di na kita nahintay umuwi kagabi dahil sumakit ng likuran ko. Nagpahinga na ako sa kwarto ko. Kamusta ng lakad ninyong dalawa? O sisa pa nito? Akmang magsasalita na si Harleen nang unahan to ni Ana na kadarating lamang. Sa tingin ko ho, hindi siya masaya nang umuwi. Nakita ko kasi kasama niya si Sir Fernan. Harleen, nakita ka ba ni Sir sa mall kaya kanya sinabay? Tumango na lang si Harleen at di na nagkomento pa. Nagkatingin na naman sa Aling Marcela at Ana. Sinabay ka? Nakapagtataka naman. Hindi kasi si Sir ang tipo na marunong maawa. Bumaling ang babae sa matanda. Naalala mo ba noon, Aling Marcela? Kailangan natin pumunta ng store dahil naubusan ng mga ingredients sa kusina. May sakit ng mga driver kaya't naglakad tayo hanggang sa labasan. Hindi man lang naawa si Sir sa atin. Pinakain lang tayo ng alikabok. Reklamong komento ni Ana. Shhh! Saway ni Aling Marcela dito. Huwag ka nga maingit, baka marinig ka ni Sir. Tsaka huwag mong igagaya sa atin si Harleen. Kapatid siya ng fiancé ni Sir, kaya naiiba siya sa atin. Sa bagay, tama ka po. Kapatid ng fiancé ni Kuya Fernan? Nilapag ni Harleen ang baso ng gatas sa mesa. Bigla siya nakadama ng lungkot dahil kapatid lang ng fiancé ito na ang tingin ng mga to sa kanya. Mukhang di pa alam ng mga to na hiwalay ng ate niya at ang binata. Kung sa bagay, tama naman ng mga to. Pero ba't kaya naghiwalay ang dalawa? Isip-isip ni Harleen.
Wala siyang makitang lungkot kay Fernan kagabi. Nagawa pa nga nitong namnamin ang kanyang labi. Siya nga pala, Harleen. Tinuro ni Aling Marcela ang labi ni Harleen. Bakit namamagang labi mo? Naputakti ba yan ng bubuyog? Muntik nang may buga ni Harleen ang iniinom na gatas. Tumawa naman si Ana sa matanda. Ikaw talaga, Aling Marcela, palabiro ka. Nakalimutan mo na bang pakiramdam ng mahalikan? Nanunodyo ang tingin nito ngayon kay Harleen na ngayon namumutla. Naalala ko pa ng first kiss ko na magaling yung labi ko. Di kasi tinigilan ng nobyo kong labi ko sa kakahalik kaya ayun, namaga. Harleen, umamin ka. Nobyo mo may gawa niyan, no? Nanigas ang katawan ni Harleen. Di alam paano sasagutin ang tanong ni Ana. Tinampal naman ni Aling Marcela ang braso ng babae. Ikaw talagang babae ka kung ano-anong iniisip mo. Paano mahahalikan niyang si Harleen wala siyang nobyo? Ang mabuti pa bumalik ka na sa trabaho mo. Aga-aga, inuuna mo yung daldal. Tatawa-tawa, umalis si Ana. Bumaling ang matanda kay Harleen. Ikaw naman, kumuha ka ng yelo mamaya at ilagay mo dyan sa labi mo. Kung di lang kita kilala, iisipin ko talaga. Pinutakta ng lalaki ang labi mo eh. Aba, magang-maga. Ano bang ginawa mo dyan? Ay, putakte. Napatalon ang matanda sa gulat ng bigla. Sumulpot ang amo sa kung saan. Ikaw pala, Sir Fernan. Good morning. Iyokong bati ng matanda. Pasensya na nga pala at di kita nasalubong sa pag-uwi. It's okay, Aling Marcela. Can you please prepare our food? Baka magutom ako at maputakte ng masarap na. Seryosong sumulyap ang mata ni Fernan sa namamagapang labi ni Harleen. I mean, ganado akong kumain ngayon. Ani pa nito. Kung titingnan, seryoso to. Ngunit alam ni Harleen may ibang nais itong ipahiwatig. Maputakte. Kumunot ang noo ni Marcela. Ngayon lamang gumamit ng gantong salita ang amo. Pinilig na lang nito ang ulot saka sumunod sa utos nito. Good morning, baby. Here's my morning kiss. Nabigla si Harleen nang bigla siyang higitin patayo ni Fernan. Kumalat ang ilang gatas sa gilid ng kanyang labi dahil sa ginawa nito. Nasinghap ang dalaga ng maramdaman. Sinimot ng binata ang gatas sa gilid ng kanyang labi. Kuya Fernan, ano bang ginagawa mo? Namumutla ang mukha na bulalas ni Harleen. Di mapakali ang ulo ng dalaga sa takot na baka may makakita sa kanila. Hindi mo pwedeng gawin to dahil baka malaman nila na walang pakialam. Sinakop ni Fernan ang labi nito. Nung una, sinubukan itong itulak ng dalaga palayo, ngunit kusa siyang sumuko. Hindi niya maipagkaila na gusto niya. No, hindi lamang gusto kundi gustong-gusto niyang halik nito. Nakadama ng tuwa si Fernan nang nagawang tugunin ng dalaga ang ginawa niyang halik. Hindi tulad kagabi na paratong tuod at hindi gumagalaw. Mabilis kang matuto. Paos na sambit ni Fernan pagkatapos pakawala ng labi ni Harleen. Namumula na nag-iwas ang tingin ng dalaga. Paano ko hindi matututo? Halos 2 oras mo akong hinalikan. Napangusong dalaga sa hiya nang malakas na tumawa si Fernan. Pinadaan ni Fernan ang hinlalaki sa nakaawang at basang labi ng dalaga. Blame your lips, baby. Masyado ka nitong natatakam para hindi halikan? Shit! Mura ni Fernan nang sipain to ni Harleen sa pagitan ng mga hita. Nakita kasi ng dalaga parating na si Aling Marcela. Nataranta ang dalagang maabutan sila nito kaya't ang naisip niyang paraan sipain to para mapabitiw sa kanya. Sorry Kuya Fernan, pero sa ngayon secret lang dapat muna kung ano mang meron tayo ngayon. Piping usal ng dalaga. Di maipinta ang mukha ni Fernan, kaya naman ang mga kasambahay na nagsisilbi sa binata ay natatakot. Iniisip na baka mapagbalingan ang init ng ulo ang amo. Si Aling Marcela naman kunot ang noo nakatingin kay Harleen na ngayon nakaupo sa pinakadulong upuan, malayo sa kanyang amo. Kapag inulit mo pa ang ginawa mo kanina, hindi na kita kakausapin. Halos madurog ang basong hawak ni Fernan nang maalalang sinabi ng dalaga sa kanya kanina pagkatapos sipain ang kinabukasan niya. Malayo na para sa binaga ang pwesto ni Harleen noon. Ngayon pa ba mas lumayo ito? Tumikim si Fernan para kunin ang atensyon ng lahat. From now on, gusto kong mag-almusal na ako lang mag-isa. After preparing our food, you may leave all. Muntik mabilaukan si Harleen sa kanyang narinig. Nang tingnan ng dalaga si Fernan, di nakaligtas sa kanyang mata ang pangisi nito. Mukhang may plano to Isip-isip ni Harleen. At hindi nga nagkamali ang dalaga dahil pagkaalis ng lahat, lumipat si Fernan sa harapan niya dala ang plato nito. My plan worked.
Solo na kita ngayon. Nakangising sumandal si Fernan habang nakakrus ang matipunong braso sa dibdib. Ngayon mo sabihin sa akin, hindi kita po pwedeng hawakan. Piraning kitan to ng mata ng dalaga. Sa palagay mo'y tama tong ginagawa mo? Paano natin ipapaliwanag sa kanila kapag aksidente nila tayong nakita? Kaya mo bang sabihin sa kanila na hindi lang ako basta kapatid ni ate para sa'yo? Akala ng dalaga hindi siya nito magagawang sagutin, pero mali siya. Yes, kaya kong sabihin sa lahat na aanakan kita. Kuya Fernan naman. Pakiramdam ng dalaga, nakakain siya ng isang plastik ng sili sa sobrang pagkapula ng kanyang mukha. Hindi talaga marunong mag-control ng bibig ang binata. Sinasabi nito anuman ang gusto nitong sabihin. Fernan chuckled when he saw how Harleen reacted on what he said. Di ni Harleen matandaan kung ilang oras na nga ba silang kumain. Hindi kasi siya nakakain ng maayos dahil sa paninitig ng binata. Kada subo niya ng hotdog, dumidila kasi ito sa labi. Naalala tuloy ng dalaga ang pinanood nila ni Tanya sa cellphone nito sa palabas. Kapag mabagal at nakatingin ka ng diretsyo sa mata ng lalaki habang kumakain ng hotdog, nakakaakit daw to. Kaya naman umiwas siya ng tingin, kabaliktaran ng kanyang ginawa. Binilisan niya sa pagkain kaya't ang ending ay nabulunan siya. Tawa ng tawa si Fernan habang nakatingin sa kanya na ngayon hiyang-hiya. Pero natauhan din agad si Harleen na makita na tumatawa si Fernan. Hanggang ngayon hindi siya sanay makita to na nakatawa o nakangiti. Ganito rin ba si Fernan sa harap ng kapatid niya? Umingiti ba ito? Tumatawa ng malakas? Humawak ang dalaga sa dibdib nang makadama ng kirot. Bakit mo kasi iniisip yon, Harleen? Sinasaktan mo lang ang sarili mo eh. Kastigo ng kanyang utak. Naunang pumasok na si Harleen sa kwarto matapos kumain. Agad niyang sinara ang pinto at sumandal dito. Habang nakatingin kanina kay Fernan, may napagtanto ang dalaga. Mukhang pareho sila ng nararamdaman ni Fernan. Mukhang gusto rin niya ito dahil kung hindi niya naman hahayaan na halikan siya nito. Hindi lamang yon. Inaamin niyang may parte ng kanyang puso ang natutuwa na hiwalay na ang dalawa. Masama ito. Problemado na wika niya. Napapitlag siya na makarinig ng katok. Wala sanang plano si Harleen na buksan ito sa pag-aalang si Fernan ito kung di lamang niya narinig ang boses ni Tanya. Harleen! Yumakap agad to kay Harleen nang makita ito. Oh my God! Singhap ng babae pagkahiwalay sa kaibigan. Itinuro nito ang labi ni Harleen. Ano nangyari sa labi mo? Iniwan lang kita kagabi, may humalik na agad sa'yo? Ano bang sinasabi mo dyan? Napaisip ko ito. Tulog no? Palusot pa ni Harleen. Nasip-sip ko lang nang tulog ako. Napansin ng dalaga na ka-office attire si Tanya. Sorry talaga kagabi, Harleen ha. Di na kita hinintay. Nakakainis kasi sir eh. Bigla na lang nag-text, bumalik ako sa office para ihanda ang mga papeles na to at ipasa sa kanya ngayon. Maktol nito. Ang nakakainis pa, binantaan niya ako na pag di ko daw nagawa within 20 minutes ang utos niya, tatanggalin niya ako sa trabaho. Biruin mo, kaya niyang gawin yun sa masipag niyang sekretaring kagaya ko. Sama talaga ni Sir Fernan. Kaya bagay na bagay sila ng ate mo eh. Tumabingi ang ngiti sa labi ni Harleen. Narinig na naman niya ang kapatid niya. Sa mata talaga ng lahat, ito ang nobya at siya kapatid lang. Aaminin niya masakit yon para sa kanya. Pinilig ni Harleen ang ulo. Bakit ako masasaktan? Walay na sila. Tsaka wala naman kayong malinaw na relasyon. Ani ng isip ng dalaga. Saka makonsensya ka nga. Hindi ka dapat magkagusto sa kanya, no? Baka nakakalimutan mo, ex siya ng ate mo. Naalarma si Tanya sa pag-aakala na tumamlay si Harleen dahil sa kanya. Pasensya ka na talaga ha. Promise, babawi ako sa susunod. Di kita iiwan ng walang pasabi. Kanina pa nakaalis si Tanya. Pinasa kay Fernan ang mga papeles na ipinadala ng binata. Matapos maligo, lumabas siyang nakahubad ng banyo. Nakalak ang pinto kaya't kampanya siya na walang makakapasok. Abala siya sa pagkukuskos ng tuwalya sa ulo bago tumayo sa harap ng salamin. Ganoon na lamang ang tili ni Harleen sa gulat nang biglang may yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran, habang isang kamay tinakip nito sa kanyang labi. Shh! It's me, baby. Paos na bulong ni Fernan sa punong tenga ng dalaga. Niyakap ni Harleen ang katawan. Inalis ang kamay ni Fernan sa hubad niyang tiyan, subalit tumigpit lamang iyakap nito. Nang alisin itong kamay sa labi ng dalaga, agad niya itong
Tinawag. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Fernan, ano ba? Imbes kasing magpaliwanag ang binata, dumampi lamang ang labi nito sa leeg niya. Sobra na siyang nahihiya dahil wala siyang saplot. Nakikita niyang matiim na titig ng binata sa kanyang hubad na refleksyon sa salamin. Bala ko sanang sorpresahin ka, pero ako palang masasorpresa mo. Tukoy ng binata sa kahubdan ng dalaga. Namilog ang mata ni Harleen nang makita ang malaking teddy bear na nasa ibabaw ng kama niya. Hindi lamang yun, kundi lahat ng hinawakan niya kagabi sa mall ay naririto. Ibig bang sabihin pinanonood siya nito kagabi habang namimili? Napaawang ang labi ni Harleen nang makita ang necktie na nasa leeg nito. Alam kong para to sa akin, kaya naman sinuot ko na. Ani ng binata habang binabalot ng tuwalya ang katawan ni Harleen. Kinagat ni Harleen ang labi upang hindi maiyak. Sinuot ni Fernan ang necktie at hindi itinapon. Sapat na yon para sumaya siya ng gusto ngayon. Gusto rin kita, Fernan. Sa sobrang saya, kusa tong nanulas sa labi ng dalaga. Gustong gusto kita, Fernan. Ani ang kinagulat nito na ilang sandali. I like you more, Harleen. Masayang sambit ni Fernan bago sinakop ang labi ng dalaga. Ano kaya ang mangyayari ngayong nagkaaminan na ng mga damdamin si Fernan at Harleen? Sino kaya ang matandang nakaharap ni Harleen? Bakit tila may anong koneksyon sa pagitan ng dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.